Yung mga nagsasalitang ito, mga dating cabinet members ni Presidente Duterte na hindi nila iniintindi muna yung principal nila, kilalang-kilala naman nila itong taong ito. Masyado naman kayo nagpapasipsip sa Malacanang. Hindi, kayo ang nag-self-preservation, kayo mga kumukontra dyan kasi nakikinabang kayo sa pangkasalukuyang sistema. Iyon ang katotohanan dyan. Ayaw nyo kasi tatamaan kayo. Itong naging pronouncement ni Pangulong Duterte, ito'y bunga sa kapalpakan ng gobyerno ngayon sa Luzon at sa Visayas. Ang sabi niya, kung baga, if you cannot get your acts together, baka mag-independyente na lang kami dahil meron naman kaming sapat na resources para makatayo sa aming dalawang paa. At huwag silang tumigil sapagkat kung akala nila matitigil ang paninira kay Inday Sara, they're dreaming. Talagang tuloy-tuloy yan. Hanggang sa 2028 tuloy-tuloy yan. Plano na nila yan. Hindi natin ipa-research sa ating mga research team. Pero hindi natin napapansin dahil tayo abalang-abala sa politika ha. Parang nagiging record high na ang presyo ng gasolina. Pakicheck nga po nating mga researchers kung umabot na sa ganitong presyo ang gasolina at diesel ever. Pero sa tingin ko, umaakit talaga at nagiging record high na dahil kung hindi ako nagkakamali, pang 5 linggo na ngayon na sunod-sunod na pagtaas ang presyo ng gasolina at langis, no? Well, ang mabuti na lang, hindi tayo nag-a-ouch ng husto, no? Dahil tayo nga ay nalilibang sa mga pangyayari sa politika sa Pilipinas sa ating word war, drug war na word war, no? Sa panig nga ng ating mga dating presidente at yung nakaupong presidente. Pero sumagot na naman ang ating PBBM doon sa naging press conference ni PRRD, no? Kung saan hinamon niya na sabay silang magpa-drug test. Ang sabi ni PBBM, sa bagong Pilipinas, walang lugar sa paninira or defamation. Well, sa tingin ko naman po, hindi naman po naninira lang ang kahit sino. Pero sa tingin ko po, dahil nga po may karapatan ng taong bayan sa impormasyon, sa mga bagay na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tanggapin po natin yung hamon at sabay na magpa-drug test, no? Nang matapos na po ang lahat ng alinlangan. Kasi po, binatukan kayo, bumato rin kayo, sinasabi nung isa, hindi na ako nagpa-fentanyl, wala na yung pain ko, so lalabas at lalabas naman niya sa dugo kung mayroon pa siyang fentanyl, no? So, ganun din naman po dapat ang maging response ng ating presidente. Pero ito po ay karapatan ng taong bayan sa impormasyon. Kinakailangan bigyan po natin ng linaw, patutuhanan, or pasinungalingan, at tingin ko, siyensya lang po ang po pwede makagawa niyan. So, pwede sana po sabay sila. Ang tingin ko naman, may tiwala tayo sa PGH. Dahil ang PGH naman po ay independyente sa ilalim ng pamantasan ng Pilipinas. So, itakda lang po ang petsa at ang oras at tingin ko naman po, sisipot din doon ang ating dating Presidenteng Duterte. Kayo ba mga partners? Payag ba kayo? Sang-ayon ba kayo na sabay magpa-drug test ang dating Presidente at ang nakaupong Presidente ng Pilipinas nang mawala na yung issue ng paggamit ng droga? Well, talaga nga pong climate change ang nagiging problema natin. Dati-rati dyan sa Davao, bihirang-bihira na magkaroon ng masamang panahon. Kaya maraming nakakagustong tumira dyan, no, sa Davao region na kapag uulan, ambon lamang dahilan para naging mas malamig ang panahon. Pero ngayon, tignan nyo po, bumabaha, nagkaka-landslide dahil nga po sa sobrang ulan. Ang tanong, hanggang kailan kaya magiging ganito, no? At kailan pa lalo nang lalala? Alam niyo po, kapag nagkatotoo at mukha naman magkakatotoo dahil ang climate change naman po ay siyensya, talagang malaking bahagi po ng Pilipinas ang mapapasailalim ng karagatan dahil yan po ang consequence ng global warming. Hindi lang yung pag-iba ng weather patterns, kundi yung pag-init na rin ng ating temperatura sa buong planeta dahilan para matutunaw ang North at saka South Pole at tataas ang ating mga karagatan, lulubog ang maraming isla ng Pilipinas. Ang tanong, handa na ba kayo, Pilipinas, no? Well, alam mo, pati itong nangyari dito sa Davao, na politika, no? Yes. Sabi nga mo kanina, Jade, no? May mga pumupula sa mababang kapulungan na habang dinidinig po yung pirma, yung bribery initiative ng Senado sa Davao, abay, pinulaan daw ng isang kongresista na dapat pagtuunan ng pansin ang mga nangyari sa Davao. Well, sir, alam niyo po, kung hindi yung sinimulan yung bribery initiative na yan, hindi po mababahala ang buong bayan at hindi na dapat nangailangan ng Senate hearing. So,
So ibabalik po sa inyo ng taong bayan yan. Kung hindi kayo gahaman sa kapangyarihan na nais nyo talagang number 1, pahabain ng termino at number 2, gawing Prime Minister ang yung speaker, hindi na dapat siguro nagkaroon ng hearing sa Davao. So wag po natin sisihin ang mga senador kapag ginagawa nilang katungkulan nila. No? At siyempre po, no, ang pondo naman po ay nagmumula po sa mababang kapulungan. No? So ang tanong din po, ano bang binigay ninyo sa Davao? O talagang pinagkaitan nyo na ba ang Davao? Alam ko po, ang distrito ngayon ni Congressman Pulong, na distrito ng dating Pangulo, ay 500 million na lang ang pondo. No? So, kung hindi po makagalaw ang Davao dahil po pinagkaitan nyo ng pondo, so kayo rin po may kasalanan dahil dyan. Dahil nga po, inuna nyo muna ang politika kaysa yung pangangailangan ng Mindanao. So, lilinawin ko lang po, itong dahilan kung bakit maraming naniniwala na kung talagang magulong-magulo ang gobyerno ni PBBM, nais na lang nilang maging independyente ang Mindanao. Ang pagkatutol ko lang dyan ay dahil magiging dayuhan ang mga Duterte kung sila'y hihiwalay. At kinakailangan pa ako mag-apply ng citizenship para sa Mindanao. Itong dalawang partners ko, mga taga Mindanao, so automatic natural-born Mindanao citizens kayo. No? Paano naman kami? Kailangan ba kaming magpa-apply pa for citizenship? Dahil talagang, totoo naman po, itong naging pronouncement ni Pangulong Duterte, ito'y bunga sa kapalpakan ng gobyerno ngayon sa Luzon at sa Visayas. Ang sabi niya, kung baga, if you cannot get your acts together, baka mag-independyente na lang kami dahil meron naman kaming sapat na resources para makatayo sa aming dalawang paa. Hindi namin kinakailangan yung mga ginagawa ninyo na amendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng pamimili ng pirma at sa pamamagitan ng panlilinlang. Dahil sapat naman ang resources ng Mindanao para mabuhay. Kasama na dyan yung human resource at saka yung natural resources. No? Maalam ko na yung isang linggo, pinakita natin yung porsyento ng GNP na nanggagaling sa Mindanao. Napakalaki po talaga. No? Dahil ang Mindanao po, yan ang ating food basket at yan din po ang ating resource basket. No? At ngayon po, ang pinakamaraming nakakalap na kinakailangan para sa mga electronic vehicles ay nickel. Nasaan damakmak dyan po sa Mindanao, kasama na ang ginto, no? At meron din ang coal dyan sa Zamboanga, Sibugay, no? So, hindi nakapagtataka kung talagang naisin talaga namang Mindanao na habang magulo mga politiko dito sa Luzon at Visayas, gusto na nila maging independyente. Now, may nagsasabi na yan daw po ay incitement to sedition. I beg to disagree. Kasi ito po ay isang solusyon sa isang pampublikong debate kung ano pala talaga dapat ang pinakamabuti gawin para sa bansang ito. And again, ito po ay born out of frustration dahil masyadong maraming gahaman sa kapangyarihan dito sa Luzon at sa Visayas. Now, sa United Nations po, nagkaroon talaga ng proseso dyan kung saan kinikilala kasi ng United Nations ang karapatan na tinatawag na self-determination. Yung karapatan ng mga mamamayan na sila ang gumuhit ng kanilang tadhana sa pamamagitan ng pagiging independyente kung sa tingin nila merong basihan dyan. No? Pero dadaan po yan sa proseso ng plebisito. Kinakailangan siyempre kunin hindi lang po ang consent ng nais maghiwalay, kundi pati yung consent na hihiwalayan. So medyo mahirap ang proseso sa UN dyan dahil ang referendum, hindi lang naman po mga taga Mindanao ang boboto, kinakailangan pati yung mga taga Luzon at Visayas. Pero ang paulit-ulit na sinasabi nga po ni dating Pangulong Duterte, yan ay dahil hindi mo nga maintindihan kung anong politika sa Pilipinas. O sinasabi na baka hindi tamang pag-iisip sa paggagawa ng mga desisyon dahil may impluensya ng pinagbabawal na gamot. And yet, hindi naman po dinideny, sinasabi lang ng paninira, sinasabi lang I will not dignify. Ay bakit pala sinasabing paninira yan if you will not dignify? Mas mabuti pa talaga gamitin ang siyensya na para mapasangalingan. Wala po akong pinapanigan dyan, ha? Wala akong alam kung talagang gumagamit ng pinagbabawal na droga ang presidente. I'm giving him the benefit of the doubt dahil umakit ako sa kanyang entablado nung huling eleksyon. Pero kinakailangan saguting mabuti. At hindi lang po salita ang sagutin, siguro po dapat nga sa siyensya, sa pamamagitan ng pagtetest ng buhok na kung saan mas matagal ang epekto ng mga pinagbabawal na gamot kaysa sa dugo na ang alam ko ay 4 na araw lang po pwede na mawala ang mga trace. Attorney, yung pag-question sa public official, pag-criticize, pag-puna sa mga hakbang,
Healthy ba na hindi yan tanggapin at sasabihin paninira lang yan? Hindi. Dahil yan nga po yung importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Ang pinoprotektahan natin, hindi yung mga popular na mga salita, kundi yung mga hindi popular na salita. Dahil minsan, itong mga hindi popular na salita, yan ang solusyon sa ating mga problema. Malay nyo, baka nga yan ang maging solusyon natin. Bakit? Kapag talagang nawala sa atin yung Mindanao, nawala sa atin yung resource basket natin, baka magtino na ang ating mga leaders dito sa Luzon at sa Visayas. Pero ako nga po, kung talagang hihiwalay yung Mindanao, mag-a-apply ako ng citizenship sa Mindanao. Dahil sasabihin ko, adopted Dabawenyo naman ako di ba? So, wag niyong pagkait sa akin ng citizenship ng Mindanao. At doon ako titira doon sa parang Baguio ng Davao. Ano bang lugar yon? Yung meron ding maliit na tahanan doon si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung parang may zigzag din na malamig din ang temperatura. Doon ako titira sa Republic of Mindanao. Kayo, nakapili din ba kayang tirahan doon? Pero ako, dito na ako sa Davao Region talaga titira. Ang tanong ng ating mga kababayan, attorney, meron pa bang pag-asa na magkabate o magkasundo ang dalawang leader, PBBM at FPRRD? May reconciliation pa ba daw? Well, kung gugustuhin. Pero sa tingin ko, sa pangin ng mga Marcos, mukhang ayaw nila ngayon. Meron akong 3 suhestyon para talagang magkaroon ng reconciliation. Unang-una, isulat yung paulit-ulit na sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos in the form of a presidential issuance, a memorandum circular, an order to all executive offices na huwag makipagtulungan sa ICC dahil hindi na tayo miyembro at kapag sila'y nakipagtulungan, yan ay paglabag sa ating soberenya at jurisdiction. Now, mukhang pumapalag dahil nakakalalaki daw yan. Well, Mr. President, I'm sorry po Kayo paulit-ulit. Pero yung inyong speaker at yung kanyang mga kaalyado, kasama na po ang Justice Secretary, ay nagsasabi na makikipagtulungan sila. So parang baliwala pong salita ninyo. So kinakailangan isulat ninyo ang order ninyo sa inyong mga ahensya nang merong legal na basehan na kapag sila po ay sumuway, ayan po ay paglabag sa utos ng kanilang boss. Disobedience. Isang ground po yan para sa criminal prosecution dahil yan po isang form of graft kung lantaran silang lalabag sa inyong utos. Wala pong masama doon dahil kung sincero naman po tayo sa pagsabi na talagang pangangalagaan natin at poprotektahan ng soberenya sa pamamagitan ng hindi pagkukobre sa ICC, ganun din po yun. Kaya lang merong legal na basehan na nakasulat dahil alam niyo naman sa hukuman at saka sa paglabag ng ating mga batas na umiiral sa mga taong gobyerno, kinakailangan meron kang nakasulat. Pangalawa, ang sabi ko nga, tuluyan ng ibasura ang pirma. Alam niyo yung pirma na yan, bagamat yung Senate Resolution number 6 ngayon ay tinatalakay sa Senado at sinasabi ng Kamara na susunod sila. Hello, pagod na po kami kay Speaker at ating mga congressmen na iba ang salita, iba ang gawain. Ilang beses na sila sinabing di na tutuloy ang pirma. Tuloy-tuloy naman po ang pirma. So wag niyo po kaming sisihin kung kami nagdududa sa kanilang mga motibasyon. At pangatlo po, mas maraming mga social occasion sa panig ng mag-asawang Marcos at yung mag-amang Duterte. Mukhang imposible po yan dahil mga partners, nandun ako Nandun po ako sa Chinese New Year celebration ng Chinese Embassy. Pero ako may kutob na ako na baka mamaya hindi matutuwa si FL pag ako'y nakita. So ako po'y umiwas na at umalis ng maaga. Pero matapos po ang talumpato ni VP Sara, na recorded, at bumabati siya ng Kung Hei Fat Choi sa ating mga Chinong mga kapatid, abay tinanong na media, Ma'am, FL, Lam, kamusta na po ang samahan ninyo ni VP Sara? Abay, nag-Lydia de Vega. Talaga naman pong tumakbo di umano ang ating FL. Although, hindi ko na po napanood yun kasi maaga pa lang umalis na ako dahil sabi ko, naku, kung ang Vice President inis na, baka ako isnabi dito, baka maging heartbroken ako forever dahil pinangangalagaan ko ang aming pagsamahan bilang magkumare. Alam nyo kasi yung aking dating Chief of Staff as a spokesperson, dating Chief of Staff din ni PBBM sa Senado na malapit na malapit din doon sa mag-asawa. So sabi ko, ayaw ko naman masira aming relasyon. Ayaw ko magbawian ng kandila na tinatawag. So umiwas na lang ako. Pero yun ang nalathala ngayon na nag-Lydia de Vega, tumakbo at ayaw sagutin kung paanong relasyon nila. So, tingin nyo ba papayag ang LAM, papayag ang Speaker na magkaroon ng mga social occasion kasama ang mga Duterte para magkabate? Mukhang hindi po yan mangyayari sa lalong mabilis na panahon. So, sa ngayon po, medyo malabo. Medyo malabo ang reconciliation. Pero sa tingin ko naman po, pag pinahupa natin ang mga
napakamainit na mga damdamin, posible pa rin po yan. No? Ang aking teorya lang, baka naman talagang ayaw na makipag-reconcile ang mga Marcoses dahil sila ay pinakamakapangyarihan na opisyalis na ng bayan. No? Pero sa akin, sayang naman po. Kasi kung akalain nila na palibasa, ang dami nilang dilawan at pinklawan na pinasali sa kabinete, kaalyado na nila ang mga dilawan at pinklawan, wala pong pagkakaiba sila dyan sa mga komunistang CPP-NPA. Sila po'y mapagsamantala. Temporary alliances. Bagay, ganyan naman ang yun ng politika. No? Pero at least, masasabi natin na mga Duterte, meron talagang isang salita. At kapag nakipag-alyansa, hindi bumibitiw. No? Basta-basta kung anong interest nila. No? So mas mabuti pong makipag-alyado kayo sa mga Duterte kaysa dyan sa pinklawan, dilawan at teroristang CPP-NPA. Dahil, naku po, pag kayo nakatalikod, sigurado po yan, sasaksakin kayo. Ang gusto lang nila mangyari, makipag-alyado sa inyo ng manalo ang kanilang mga senador pagdating ng 2025 elections at kapag mas marami na ang hanay ng kanilang senador, naku po, kayo po ang lalapain. Nakikita niyo po ngayon, nakakabingi sa katahimikan ang mga pinklawan at dilawan pagdating sa issue ng charter change. Bakit? Kasi nga, ang dami na nila kasama na nandun sa gabinete. Ba't sila mag-ingay? Sila po ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Ayaw ko na po isa-isahin kung sino yung mga miyembro ng cabinet na yan. Pero sila na po ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Sa totoo lang. No? Pero, ang masasabi ko lang, naku, tignan niyo po ang kasaysayan ng mga pinklawan, dilawan at mga teroristang CPP-NPA. Mapagsamantala lang po sila. At huwag kayo magiging kumpiyansa dyan. So sana po, pag humupa na ang mga damdaming mainit ngayon, subukan nating buuin muli ang unit team. Dahil minsan namang nabuo yan, naniniwala ako, po pwedeng mabuo muli para po sa kapakanan ng inang bayan. Bago ni Presidente Marcos, dahil matagal na tayong kulela pagdating sa index na yan. No? Pero yan po ay wake-up call. Mga Pilipino, wag po natin tanggapin ang korupsyon. Yan po ay kalaban ng ating pag-unlad. Kung yung perang kinukurakot ay napupunta sa kapakanan ng taong bayan, talaga naman pong mas uusbong pa ang ating ekonomiya. So yan po ay wake-up call. Ang problema sa atin, parang tinatanggap na natin yung konsepto ng SOP. SOP yan Standard Operating Procedure. Yan po ang pinagmumulan ng korupsyon. Yung pagtanggap sa sistema. So kinakailangan po, itakwil natin lahat ng SOP. Panindigan natin lahat ng mangungurakot, ipakulong. Itong issue tungkol sa bayaran kapalit ng pirma, attorney, can be considered as corruption pa rin. Natural. Dahil binaboy yung sistema ng People's Initiative. At ang duda ko, pera ng taong bayan din ang ginagamit dyan. Dahil sa mahal ng kanyang exercise, wala namang magbubuluntaryo ng kanyang pera na walang kapalit. So natural, pera din po natin ang ginagamit. Pambili ng mga pirma at sa pandinlang sa mga pumipirma. Di ba ginagamit nila yung AIX, yung tupad? Sinasabi nila, this is for AIX and tupad. Yung pala para sa charter change. So talagang yan po yung dahilan kung bakit bagsak tayo. 34% ang grade natin pagdating sa transparency. Maging, hindi lang pera, maging ayuda ang kapalit. Yan nga po yung AIX at saka tupad. No? Di ba? Yung panlilin lang. Kasama po yan doon sa Transparency Index. So that's a wake-up call. Mga Pilipino, huwag tanggapin ang konsepto na SOP. Labanan ang korupsyon. Kaya nga po, gagalak naman ako na ang daming Pilipino nagagalit dito sa bribery initiative. Yan po ay patunay ng Pilipino bilang isang bansa, no, ay kinukonsidera pa rin ang korupsyon na kasuklam-suklam. Una nang sinabi ni Speaker Martin Romualdez, attorney, na tagapayo lang. Yun lang naman ang trabaho nila at yung baga tulong sa mga nagpapakalat o susulong nitong People's Initiative. Dapat ba may partisipasyon ang kahit sino mang opisyal, speaker man o kongresista, dito sa People's Initiative? People's Initiative nga Bakit magiging congressional initiative yan? Dapat wala talaga silang pakialam. At saka anong sasabihin niya na siya'y advisor lamang? Nasa kamay ng mga kongresista yung pagkalap ng 3% dalagda sa bawat distrito. Inamin naman nung Onyate na talagang kinakailangan nilang suporta ng Kongreso para makuha yung 3% per district. Kasi yung 12% kayang makuha yan Dahil dito ka lang sa Metro Manila mamili, kaya mo nang kunin yung 12% ng total population. No? Pero yung 3% per district, yun yung madugo at yun yung
naging papel ng Kongreso at sa mga dokumento na siniwalat din ni Senator Amy Marcos sa Super Ate to the President, lumalabas talaga na kung hindi gagalaw ang mga congressional districts, hindi nila makukuha yung 3% per district. Sa pagdinig, attorney, doon sa Davao City last week, dito nga sa controversial na People's Initiative, parang napakamot sa ulo yung mga senador dahil nung kinuha ang mga pirma ng ating mga kababayan, marami doon sa nag-witness na sinabi nila na pinangakuan sila ng ayuda, yung iba pa nga tinabunan yung tanong, pinapipirma lang sila, binigyan sila ng coupon na ganito ganyan, makukuha nila na hanggang ngayon wala pa silang nakukuhang ayuda rin, kaya nasabi sila, nabudol. Natanong yung COMELEC, if ever ba nababawiin yung kanilang perma, sa paanong paraan? So sinagot ng COMELEC, pupunta lang sa kanilang opisina, magbibigay ng sinumpaang salaysay, magpapanotaryo pa, ibig sabihin magbabayad pa. Kung gaano kadali na nakuha yung kanilang perma, dito naman gaano kahirap para mabawi yung isang perma. Halimbawa, napagtanto nung nakapirma na yun na mali at kumbaga nalin lang siya, mas mahal pa yung ano yata Kung sabi Panotaryo. Panotaryo, sabi ni Bicol Congressman Salceda, hindi, yung isa, si Galvin, dating. Si Albay, representative, no, na 100 pesos yung, mas mahal pa yung panotaryo doon sa kaya mas mahirap ang pagpapa-atras or pagpapabura ng kanyang perma kasi batay yun sa guidelines na existing ng COMELEC. Siyempre, may notaryo na, may pamasahe pa. So, paano mo naman babawiin pa yung pirma mo? Samantalang yung pirma mo, kinuha nila kung saan ka nakatira. Dahil nga, pirma sila ng pirma in exchange for 100 pesos o di naman kaya yung pangako ng ayuda. No? So, madaling linlangin, ang hirap bawiin. Kaya nga po, the whole process now is tainted. Kaya nga, mas mabuti pang ibasura na yan ng COMELEC. No? Kesa pag-ukulan pa ng pansin. Dahil mauubos lang ang pera, ang budget ng COMELEC at ang panahon ng COMELEC kung iisa-isahin yan. No? Ngayong napakita naman po ng Senado na talaga nagkabilihan, nagkaroon ng panlilinlang. Hindi ba pwedeng gawing void yung buong sistema o ginawa ng mga convener na ito na perma, considering marami na ang mga nagsasabi na pinangakuan kami, binigyan kami ng coupon, papel na para daw sa kanilang ayuda. Hindi ba pwedeng gawing void na lang yung itong controversial na People's Initiative considering marami yung hawak na witness? Or baka sasabihin lang nila, hindi, yung kanila lang ang buburahin. Baka ganun. Well, sa akin, sapat na nagkaroon ng sampling na mga testimonya na binaboy talaga yung People's Initiative. At sapat na yan para tuldukan na ng COMELEC yung buong proseso. Dahil hindi katanggap-tanggap, nababaguhin mo ang saligang batas sa pamamagitan ng pamimili at paglilinlang. Napakasagrado po na ating saligang batas. Una-una, na dapat hindi ganyang kadali mabago ang ating saligang batas sa pamamagitan lamang ng salapi at paglilinlang. So sa akin, kung akong COMELEC, dahil anyway, ang 2025, yung midterm election is just around the corner, bigyan na ng prioridad yung 2025 election. At hindi po pwedeng isabay ang plebisito sa regular na eleksyon dahil lalong-lalo na kung amendahan ng saligang batas, dapat may sapat na panahon ang taong bayan na pag-isipan kung ano magiging boto nila sa plebisito ng charter change. Maganda ang naging desisyon ng COMELEC, attorney, nang sinuspend nila ito yung pagtanggap ng mga perma dahil wala na nagpapatuloy nito. Tama ba? Hindi. Tuloy Sinabi ni Congressman Joey Salceda, patuloy daw ang pangangalap ng lagda. Kasi panandalian lang, hindi sila tatanggap. Dahil wala nga silang jurisdiction. Talaga naman sa mulat mula dito sa programang to, sinasabi natin na hindi dapat tumatanggap habang walang jurisdiction ng COMELEC. So pag may nag-ahin na naman ang petition dyan, patuloy na naman ang pagtatanggap nila ng lagda. Yan na naman ang problema. Mabuti na lang, merong 2025 elections na mukhang mauubos ang panahon ngayon ng COMELEC sa paghahanda sa 2025 election at mawawalan na sila ng panahon para dito sa plebisito ng bribery initiative. At current issues, bago tayo pumunta sa iba, gusto kong talakayin kagad itong nagbabagang headline. Sabi ba naman government vows to crush
Mindanao secession. Yan ang gusto kong pag-usapan natin. Yes. Kasi, itong masasabi ko, sa mga nagsasalita nito, masyado kayong overacting. OA. Yan ang sobrang OA. Anong ika-crush ninyo? What are you going to crush? What secession are you talking about? The secession that is being articulated by the former president is just an idea. Nakikita niyo ba kung anong idea? Isang mungkahi. It's not a crime. Hindi sedition yan. Basahin niyo ang Artikulo 139 of the Revised Penal Code. Ang krimen ng sedition ay committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force or intimidation or by other means outside of legal methods para gawin yung mga hindi dapat. Like, for instance, yung hindi may papatupad ang mga batas ng ating bansa. Yung pong suggestion ni Presidente Duterte, hindi ang tanongin natin, wag nating banatan yung ideya. Ang tanongin natin, bakit? Why? Why is there such an idea? Why is there an intention? Why is there a desire to secede Mindanao from the Philippines? Yan ang dapat na tanong. Wala pa nga ginagawa. He's not rising. Nag-iisa lang nga. He's not even rising publicly and tumultuously. Walang intimate, walang violence. Ano ba kayo? Masyado kayong mga OA. Bali ba, ang nakakainis. Inis na ang gagamitin ko kasi yung mga nagsasalitang ito, mga dating cabinet members ni Presidente Duterte na hindi nila iniintindi muna yung principal nila, kilalang-kilala naman nila itong taong ito. Masyado naman kayo nagpapasipsip sa Malacanang. Hindi maganda yan kasi yung ginagawa nyo, sinisira nyo rin ang presidente ng bansa. Wala naman sinasabi si presidente ganyan. Tsaka, isa nga idea lang na it's just an idea. Tandaan nyo, hindi lang po ito mangyayari sa bansa. Nangyari ito sa Singapore when it seceded from Malaysia. Nangyari din ito sa Kosovo, which seceded from the Republic of Serbia. Lahat ng yan, nangyari dahil gusto ng mga naroon na magsisid. Kung gusto ng buong Mindanao na magsisid sa mapayapang pamaraan at yun ang kagustuhan nila, wala tayong magagawa doon. Sovereignty, paulit-ulit kong sinasabi, resides sa Pilipino sambayanan. Kung gusto lang sambay ng Pilipino doon sa party yun, ayaw na nila. Kasi nga, meron sila mga problema na hindi natutugunan ng national government. Wala tayong magagawa doon. Pero walang karahasan, walang pananakot. Sinasabi lang na siguro mas maganda, magsisid na lang kami. Di ba? May kulatiling ang dating Presidente Duterte. Kung yan ang gusto nyo sa Luzon at Visayas, puro kalokohan kayo, kabulustagan. Tapos kami dito sa Mindanao, matagal na panahon. Natatandaan nyo, the reason why Ruben Canoy 40 years ago floated that idea because nga hindi pinapansin ng Mindanao. Underdeveloped ang Mindanao. Lahat ng presidente dumaan. Pati nga si Presidente Duterte, dahil naman sa kanyang pagka-delikadesa, ayaw niya namang unahin ang Mindanao. Mag-iba naman ang dahilan niya. Pero ang katotohanan niya talaga, yung resources, kayamanan na nasa Mindanao, hindi nagagamit para sa kanila. Iyon ang hinaing ng mga taga-Mindanao. Kaya wag na ho kayo mag-OA. Kayo mga dating miyembro ng kabinete, mga kaibigan ko kayo, pero hindi nyo kinikilala. Hanggang ngayon, ang tagal-tagal nyo nang kasama yan sa kabinete. Hindi nyo pakilala ang Presidente Duterte hanggang ngayon. Attorney Sal, maliban doon sa naging pahayag ni National Security Advisor Anyo, sinabi din ng ang ilang mababatas sa Mindanao, particularly from Camiguin, si Camiguin Representative
Jordin Jesus Romualdo at ang kanyang anak na si Governor Xavier Jesus or XJ, nagbigay sila ng babala dun sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte at Davao del Norte District Congressman na pwede daw magdulot ng ma-indict for sedition silang dalawa. At sinabi nila na yung proposal na ito, no, sinabi nila, if things are, and I quote Attorney Sal, sabi dito ni XJ, sabi niya, if things are as bad as they say, which is what they say, when you ruled the country for 6 years, what were you doing when you were at the helm? Would you like to answer yung naging pahayag ng mga Romualdos ng Camiguin, Attorney Sal? Sinagot ko na yun. Di ba sabi ko, dahil nga siya masyadong madelikadesa, ang inuna niya, yung mga ibang lugar. Hindi ba yung sa airport nga pinakiusap ng kanyang anak kung pwede ngayon, huwag na, sabi niya, bakit tayo mapula? Unahin na muna natin yung iba. Yan ang tunay na presidente. Pero, ang katotohanan, yung mga nakaraang talagang mga presidente, hindi talaga inasikaso ang Mindanao. But of course, meron din mga ginawa ang Presidente Duterte, pero hindi yung talagang hindi 100%. At saka yung sinasabi nila si Bishop, kaya na sinabi ko, magbasa muna kayo ng batas, hindi seditious yun. It's part of freedom of speech, of expression. It's just an idea being floated. Kayo talaga uuwi nyo. And Attorney Sal, I'd like to add din sinabi ng younger Romualdo, sabi niya, whether it's fear of possible prosecution of the International Criminal Court or to be politically relevant again, or whether his reason is the former president is toying with dangerous proposal of selfish interests and self-preservation. Hindi, kayo ang nag-self-preservation, kayo mga kumukontra niya kasi nakikinabang kayo sa pangkasalukuyang sistema. Iyon ang katotohanan niya. Ayaw nyo kasi tatamaan kayo. Attorney Sal? Kaya kailangan ayusin na yung hanging bridge na yan. Bakit ba? Dapat kasi from the very start, may regular inspection yung mga hanging bridge para yung mga pumapasok, lumalakad yan. Hindi nanganganib yung kanilang kaligtasan secured. At nauna na sinabi niya, di ba? Yung sabi natin, kailangan natin ng pahayag mula sa DPWH. Tanungin natin si Secretary Bunungan noon dahil daw sa yung nanalo ang administrasyon na to at naupo at naluklok sa pwesto, natigil yung mga infrastructure dyan sa Mindanao. Ayan, tatanungin natin. Samantala may tanong dito, Attorney Sal, mayroong isang post sa social media advertising yung na tulong na ipinapaabot ng T.O. Parteles sa pangunguna ng Representative Yeda Romualdez at Representative June na dapat nilang ginagawa. Makikita natin yung mukha ni Congressman Yeda Romualdez at ng Speaker at isa pang party's representative, Attorney Sal. Unang-una, gumagastos sila ng pera ng bayan para i-project ang mga sarili nila. Pangalawa, yung mga ayudang binibigay nila, covered naman yan ng media So hindi na nila kailangan tawag dito, i-advertise na sila ay tumutulong. Pangatlo, duty nila yan, tungkulin nila yun Hindi nila kailangan ipangalandakan tungkulin nga nila yun talagang gusto lang i-project ang mga sarili at the expense of the taxpayers' money. Unang-una, yung ginagawa nila tama yun. At huwag silang tumigil sapagkat kung akala nila matitigil ang paninira kay Inday Sara, they're dreaming. Talagang tuloy-tuloy yan. Hanggang sa 2028 tuloy-tuloy yan. Plano na nila yan. Kaya kung kayo, ako, ituloy nyo yung mga pagrarally nyo ng mapayapa upang mailabas ninyo ang inyong damdamin, makarating dyan sa mga bugoy na yan, na hindi uubra sila sa grupo ni BP Inday Sara at sa karamihan, mas marami sa sambayan ng Pilipino ang umahanga at naniniwala sa liderato ni BP Inday Sara. Yung kay Presidente Marcos Jr. naman. Alam nyo, kasi yung ginagawa nitong mga kalaban, that's also part of freedom of speech.
But they're accountable. Pag they go beyond what is legally acceptable, pwede silang panagutin at titibanda. Kaya yan si Presidente Marcos Jr., sabi niya nga ang narinig ko noon, yung ginagawa ni Speaker Martin, parang ang pagkasabi niya kung totoo, sabi niya, I hope you know what you're doing at handa ka sa konsekwensya ng ginagawa mo. Oh, yeah. Kaya ituloy nyo lang ho yan. Kagandahan nga niya sa buong Pilipinas. Yung dating nangangampanya kay VP Inday Sara, buhay niya, resurrected, and then go forth and express yourself.